Hi mga kapuso, Glenn Huego po ng GMA Integrated News at ng TCBB. First time ko po na mag-upload ng balita po dito. Balita ko, no? Na vlog dito po sa aking YouTube channel. At dahil lagi lang po ako nag-upload sa aking Facebook page, Glenn Huego, sa TikTok, Glenn Huego. Ayan. So mga kapuso, ito po yung may kinalaman dun po sa desisyon ng Land Transportation Office laban nga po dun sa motovlogger na si Yana. Okay, guilty ho ang naging desisyon ng LTO laban po ron sa motovlogger na si Yana. Okay? So, ang part po ng desisyon ay yung pagpapataw po ng suspension sa kanya. Hanggang kailan ho ba tatagal yung suspension? Oh, hindi po natin alam. Pero ang sabi po ng LTO, kailangan po munang isauli pa rin o i-turn over ni Yana yung motor. So, iiral po yon yung suspension hanggat hindi po na i-turn over ni Yana yung motorsiklo. Kasi mukhang parte pa po rin po yun ng iimbestigahan ng LTO. And kabilang din po sa ipinarusaw sa kanya yung pagpapataw ng multa. 7,000 pesos sa kabuuan. 5,000 dahil po sa pagmamaneho ng motor ng walang side mirror. 2,000 para naman po sa reckless driving. Part din po ng desisyon ay kinastigo po si Yana doon nga po sa hindi niya pagsunod sa directive ng LTO na i-turn over po yung motor. Oh, so kailangan po kasi talaga i-turn over niya yon as part of the investigation pero hindi po tumugon itong moto vlogger na ito. So, yun. At dahil po ron, pati po yung motor na nagamit po doon sa vlog, doon nga po sa insidente sa Zambales, inalarma na rin po yan ng Land Transportation Office. So, hindi po siya pwedeng makita sa kalsada. Habang meron na rin pong directive sa LTO Chief, Asek Bicor Mendoza, doon po sa kanilang mga law enforcer na hulihin po siya na sakaling makita po siya na nagmamaneho sa public roads dahil nga po under suspension yung kanya pong driver's license. Sa mga nagtatanong, bakit suspension lang? Hindi po natin alam, no? Hindi po natin alam. Pero tatlo po yung naging charges dito po kay Yana. Yung kanya pong unang opensa, yung first offense po nito, ay dun nga po sa pagmamaneho po ng walang side mirror. Pangalawa ho, sa kanyang offense, ay yung reckless driving. Pangatlo po sa offense ay yung pagmamaneho po ng motor na wala pong plate number. So laglag ho yung pangatlo, no? Kasi nga ho, hindi na rin ho naman nakita ng LTO in physical, no? Hindi po nila nagawa yung physical inspection doon po sa mismong motorsiklo. So hinihintay po ng LTO na isurrender pa rin po yan o i-turn over ni Yana para po maimbestigahan, no? So hangga't hindi po nililift yung suspension order ng LTO ay mananatili pong suspendido o hindi pwedeng magmaneho ang motovlogger na si Yana. Ang tanong lang ho rito, no, yung iba, kasi nandun po ako sa press conference ng LTO, Investigation o Intelligence and Investigation Division. Ang sinabi po ni Ginoong Reynante Militante, yung hepe po nun, ng LTO IID, ay kabilang po sa posibleng karapin niya na yun pong improper person to operate a motor vehicle. Actually, mas mabigat po yun, sabi niya. Siya rin mismo nagsabi na mas mabigat po na kaparusahan yun dahil may kinalaman po yan doon sa behavior, yung pag-ugali po ninyo doon sa pagmamaneho. At kabilang nga po yun sa naging malaking issue. Di ba? Malaking issue po yun dahil yun po yung naging nag-uugat. Yun to pong incidenteng ito dahil nga po nag-middle finger doon po sa nabanggit na viral video. So tignan ho natin kung ano po magiging development ng kasong ito. But for now, guilty, suspension ang ipinataw po sa driver's license ni Yana at siya po pinagbabayad ng 7,000 na multa. So yan po. Sisimulan ko na po mag-upload ng mga news update sa lahat po ng aking mga nako-cover, transportation, PNP, lahat. Yan. So, mag-like po kayo and subscribe sa channel pong ito. Makakaasa po kayo ng mas maraming balita sa mga susunod na araw. Maraming salamat.